Breaking news! Good news! Naku po, nakakatindig balahibo. Pangulong Bongbong Marcos may matindig pasabog ngayong araw sa lahat ng Pilipino. Imagine mga kababayan, sa tagal-tagal ng panahon, ngayon lamang ito mangyayari sa buong kasaysayan ng Pilipinas sa panahon pa talaga ni Pangulong BBM. Ito sa malamang ang susupalpal sa lahat ng fake news patungkol kay Pangulong BBM pati na kay First Lady Lisa Marcos. Naku po, excited na talaga akong ipamalita sa inyong lahat ito mga kababayan. Kaya naman wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Pangulong Bongbong Marcos pati na si First Lady Lisa Marcos ginulat ang lahat matapos ipamalit na ng mismong palasyo ang bonggang-bonggang good news ngayong araw. Paano ba naman kasi mga kababayan? Nagpakawala lang naman ang BBM administration ng 83 units ng bagong mobile clinics na ipapamigay sa lahat ng probinsya ng Pilipinas. Yes mga kababayan, you heard it right. 83 mobile units ang ipapamigay. Partida pa yan mga kababayan dahil nasa 82 provinces lang ang lahat dito sa Pilipinas. Ang proyektong ito ay isang patunay sa mga adhikain ng bagong Pilipinas na walang Pilipino ang mapag-iiwanan. Para sa kaalaman ng lahat, ang mobile primary facilities ay all-in-one na din na mobile clinics dahil meron itong mobile digital x-ray machine, ultrasound machine, hematology analyzer, binocular microscope, clinical centrifuge, ophthalmoscope, Regent refrigerator at iba pang mga kagamitan tulad ng chemistry analyzer, hematocrit centrifuge, handheld electrolytes analyzer, examination light, stethoscope, telemedicine with backpack at iba pa. Ito ay libre sa lahat ng Pilipino na nangangailangan ng mga tulong medikal, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na malalayo sa mga pagamutan. O di ba mga kababayan, very nice news talaga ang handog ng ating mahal na Pangulong BBM. Kaya naman mga kababayan, stay put lang kayo dahil marami pang sorpresa ang ipapamigay ng ating mahal na Pangulo. Take note mga kababayan na July 1, 2024 ang simula ng pamamahagi ng mga nasabing mobile clinics. Handa na ang 83 mobile primary care facilities na makakarating sa lahat ng probinsya para magbigay ng libreng serbisyo medikal. Lula nito ang iba't ibang medical equipment tulad ng mobile digital x-ray machine, ultrasound machine, hematology analyzer, binocular microscope, clinical centrifuge, ophthalmoscope, Regent refrigerator, at iba pang kagamitan para masiguro ang wastong resulta ng laboratory test. Sa katunayan, sinimulan ng ipamahagi sa mga lokal na pamahalaan ang mobile primary care facilities tulad ng naganap na seremonya sa Kapitolyo ng Pampanga. Dinaluhan ito ng mga lokal na opisyales mula sa mga karatig na probinsya kung saan tinanggap nila ang mobile clinics. Bukod sa pamamahagi ng pasilidad, sinisiguro ng pamahalaan na handa rin ang local health officials sa pagpapatakbo ng medical equipment nito. Sa lalawigan pa rin ng Pampanga, sumailalim ng regional training and orientation ang provincial health officers para sanayin sila sa operasyon ng mobile primary care facility. Buong bansa ang serbisyo ng libreng laboratorio, konsultasyon at gamot para tugunan ang pangangailangang medikal. Yan ang bagong Pilipinas. Samantala mga kababayan, mahigit 288 milyong piso naman na tulong pinansyal ang ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang local government units sa Western Visayas. Ang tulong na nagkakahalaga ng 288.41 milyon pesos ay inilaan para sa mga magsasaka at mangingisda na apektado pa rin ng El Nino phenomenon. Ibinigay ni Pangulong Marcos ang tig 50 milyon pesos na tulong pinansyal kay Aklan Governor Jose Enrique Miraflores, Antique Governor Rodora
Cadiao, Capiz Governor Castro at Iloilo Governor Artur Defensor. Isa pang 28.41 million naman ang ibinigay kay Guimaras Governor Joaquin Carlos Raman Nava na ipapamahagi na tulong sa Antique. Sa Bacolod City, namahagi ang Pangulo ng 50 million pesos kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson at 10 million pesos naman kay Bacolod City Mayor Albi Benitez. Hindi bababa sa 197 local government units ang isinailalim sa state of calamity noong June 25 na nakaapekto sa 563,000 na families at 84,488 na magsasaka sa rehiyon. Ang mga produktong pang-agrikultura na nagkakahalaga ng 2.91 billion ay nawala sa El Nino. May mga standby funds ang gobyerno na nagkakahalaga ng 5 million pesos. Mayroon din itong preposition relief stockpile na nagkakahalaga naman ng 86.8 million pesos para sa 80,000 families na apektado ng El Nino. Kasama na dito ang 60.639 million pesos na halaga ng iba pang mga pagkain at hindi pagkain na mga tulong galing sa gobyerno. Sinabi ni Pangulong Marcos na hindi nagbubulag-bulagan ang pamahalaan sa mga problema ng mga magsasaka at mangingisda dahil ang buong gobyerno ay nagsisikap na tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Nanawagan ang Pangulo sa mga benepisyaryo ng mga presidential assistance na gamitin ng matalino ang tulong pinansyal. Samantala, nagpaabot naman ng tulong sa bigas ang Office of the Speaker Martin Romualdez sa pamamahagi ng tulong sa Antique at Bacolod. Sa Bacolod City, humanga si Pangulong Marcos sa inisyatiba ng Philippine Coconut Authority na igawad ang mga proyekto sa coconut fertilization at hybridation sa mga benepisyaryo. Sa kabilang banda, inalok ng Department of Agriculture sa mga magsasaka at mangingisda ang mga programa at proyekto nito sa bigas, small scale irrigation, reserbang binhi ng mais, rehabilitasyon ng El Nino, mga punla ng durian, agri-negosyo, loan at pinagsamang pambansang mga inisyatibo sa produksyon ng baboy para sa pagbawi at pagpapalawak na negosyo nito. Nagbigay din ito ng pagpapaunlad sa mga negosyong panghayupan tulad ng salvaticam, katutubong pagpapaanak ng manok, produksyon at marketing, Negros Occidental Virgin Coconut Oil Production and Marketing at ang Negros Occidental Goat Breeding and Marketing. Ibinahagi din ng Philippine Rural Development Project ng Department of Agriculture ang Cadiz City Coffee Processing and Marketing Enterprise, Araals Coffee Processing and Marketing Enterprise at ang Cape Primera de la Castellana Processing and Marketing Enterprise. Dito po kami ngayon sa Bacolod upang ipadama ang aming pagmamahal at suporta sa mga tunay na bayani ng ating panahon. Kayo ang walang humpay na pagsisikap para sa ating bayan. Ngayon naman, kaliwat kanan ang pagsubok na inyong kinakaharap mula sa pabago-bagong klima hanggang sa mga kalamidad. Hindi namin kayo pababayaan. Pinapangako ko, walang magsasaka o mangingisda o sino mang Pilipino ang mapag-iiwanan sa aming pinapangarap na bagong Pilipinas. Bilang inyong Pangulo, ang aking pangarap ay isang bansang maunlad kung saan ang bawat isa ay mamumuhay ng may dangal at katiyakan sa kanilang kinabukasan.